1 Peter 3:22, ang sabi ni Peter, kasi this verse is written at the time na ang mga disipulo ay persecuted, pinapatay, hinuhuli, kinukulong. Sa mga tao na persecuted, halos ayaw mo nang sambahin ng Diyos. But this is the conclusion. Sabi, si Jesus na sinasamba nyo, siya ay nakupo sa kanang trono ng Diyos. It's very significant na ang ating Panginoon is powerful. Sabi niya dito, who has gone into heaven and is at God's right hand with angels, authorities, and powers in submission to Him. Kaya kahit may mga nagpe-persecute, is under His control. Yung problema is under His control. Yung mga gumigipit sa inyo is under His control. The devil and any kind of spirit is under His control. Because Jesus Christ is seated at the right hand of God. God gave Him all authority in heaven, on earth, and under earth. Pero bago yan, alam niyo ba si Jesus, katakot-takot na hirap niya yan, bago niya ma-achieve na makaupo sa kanang trono ng Diyos. Nagpakumbaba talaga siya. Pero pareho sila ng Diyos, equal na siya. Pero ang hirap ng ginawa niya, para lamang bumalik sa kanang trono ng Diyos at ibigay sa Kanya ng Ama ang lahat ng control. And this is the reason why, nung inamin niya, na balang araw, uupo ako sa kanang trono ng Diyos. Yun ang pinaka-reason bakit siya pinatay. Buksan natin sa Matthew 26:63. Matthew 26, buksan nyo nga. This is the very reason nung sinabi niya, balang araw makikita nyo anak ng tao upo sa kanang trono ng Diyos. At ito na-fulfill. Pero, yun ang naging mitya ng kanyang buhay. Buksan nyo sa Matthew 26:63 hanggang 66. Matthew 26. Itong pag-upo niya ng inamin niya, babalik ako. Makikita nyo. At yun yung dahilan kung bakit sinabi ng mga saserdote, wala na dapat tayo maging dahilan. This is blasphemy. At ang hatol, patayin siya. Because of that confession. But Jesus remained silent kasi nga tinatanong siya, ikaw ba ang Christ? Ikaw ba dapat ang hinihintay namin? At maraming akusasyon, hindi, peki yan, bla bla bla. At isa sa mga sinabi, alam ko na, yung taong yan, nakuha silang isang testigo na magpaparatag sa kanya. Sabi niya, gigibayin niya raw yung templo sa 3 araw at itatayo niya uli. Pero ang tinutukoy niya rin talaga ay katawan niya na mamamatay, ililibing at muling mabubuhay. Yung templong yun, yung sarili, yung katawan niya. At ang sabi ng isang witness, ay, yan taong yan. Sabi niya, dinig na dinig namin. Gigibain niya, kaya kong gibain niyang templong yan. At sa 3 araw, maayos. Walang makapaniwala. At yun, but Jesus remained silent. Totoo ba yung sinasabi nila? Totoo ba yun? Ayaw niya magsalita. Kasi, peke yung kanilang mga testimony at walang katotohanan. And then sabi ng high priest, talagang sinumpa pa sa harap ng Diyos. Alam niya, yung sinumpa niya ay Diyos din. I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God, anak ng Diyos. Kasi sa mind ng mga tao noon, kapag sinabing anak ng Diyos, Diyos din. Kaya si Jesus, babasa nyo sa gospel, hindi niya sinasabing siya ay anak ng Diyos, siya ay anak ng tao. Anak ng tao. Kasi nga, ayaw niya pang aminin. Once nasabihin niya yon, babatuhin na siya, papatayin siya. Okay, sa susunod, sige, 64. You have said so, Jesus replied, but I say to all of you, from now on, ito na yun, ito yung magiging mitya ng buhay niya. From now on, you will see the Son of Man
sitting at the right hand of the Mighty One, and coming on the clouds of heaven. So sinasabi niya na divine din siya. Na sinasabi niya na siya ay Diyos din. Okay, 65. Then the high priest tore his clothes and said, "He has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look now, you have heard the blasphemy." Kaya yan ang dahilan kung bakit si Jesus di niya sinasabing siya ay Diyos. Kasi paparatangan siya ng blasphemy. At kapag binlaspheme nila ang Diyos, ora mismo kahit sino pwede na siyang patayin. And it is not the right time. And it is not the right way na mamatay siya sa pagpatay ng tao. Kailangan sa krus siya mamamatay. Kaya kahit sino magsabi sa iyong relihiyon, bakit si Jesus hindi niya inaamin na siya ay Diyos kung dapat siya ay Diyos? Iyan na ang dahilan. Maraming relihiyon na ayaw maniwala kay Jesus kasi hindi niya tahasang sinabi na siya ay Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin niya kasi nga papatayin siya, and it is blasphemy in the hearing of other people. Ngayon, inaamin niya na. Makikita nyo ko. He is the Son of Man. Ang uri niya. Ang tawag niya sarili niya, Son of Man, anak ng tao. Makikita nyo na ako ay uupo sa kanang trono ng Diyos. Ano ngayon ang kanilang response? Blasphemy. You see? At sa isang sa gospel naman, doon tinatanong siya, ikaw ba talaga ang Mesiyas? At maraming relihiyon ayaw maniwala kay Jesus kasi ayaw niyang sabihin na literal na siya ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos, na siya ay Diyos mismo. Hindi niya inaamin yon kasi nga blasphemy yon. Ngayon, sa John, meron doon bahagi na pagsasabihin ko, hindi kayo maniniwala. Kung hindi ko naman sasabihin, lalong hindi totoo ang sasabihin ko. Sabihin ko man sa inyo kung sino ko, ayaw niyong maniwala. Iyon nga ang dahilan kaya ayaw nilang maniwala. At ang response, it is blasphemy. Kaya ngayon, naunawaan niyo bakit ang Bible sa Gospel, si Jesus hindi niya inaamin na siya ay Diyos. Kasi at that time, paparatangan na siya na blasphemy. And it is what happened. Yun ang naging mitya ng kanyang buhay. Nung sinabi niyang, ako ay uupo sa kanang trono ng Diyos. Kasi siya mismo Diyos na nagkatawang tao lang para tayo ay tubusin sa kasalanan. Sige, tuloy nga natin. Ilipat natin sa 66. What do you think? Sabi ng mga tao. You see? And it is the very reason na siya ay ipinako sa krus. He is worthy of death. Pinatay na siya. Sinentensya na siya na patayin. Ito ang kagandahan, nakita na ng Diyos yan, ano? Sa kanila kasi, ngayon, sakop sila ng Roman Empire. Sa batas nila, pwede na nilang patayin si Jesus. Yes, blasphemy, kasi sa law, sa batas ng lumang tipan, kapag nag-blaspheme ka sa Diyos, babatuhin ka, kaalad ka rin ka at babatuhin ka. Pero, ang inutos ng Roman law, wala silang karapatang pumatay ng tao. Yan ang sinabi. Kasi nga, they follow the rule that dapat litisin ang tao bago patayin. Kaya, and that is the will of God. You see, naporsi na ng Panginoon, and that's the reason ng Roman Empire sinakop sila. This is the very reason. The history controlled by God. Kasi kung walang Roman Empire, papatay na siya, hindi sa krus, sa bato. Blasphemy. And that is the equivalent of killing a person, blaspheming God. Pero, the Roman law imposed, hindi pwede kayong pumatay ng tao nang walang paglilitis. Kaya yan ang dahilan, dinala nila kay Pilato. You see the history? The history is controlled by God. Hindi natin siya pwede patayin. Dalhin muna natin sa... Kaya kailangan siyang litisin. At naroon si Pilato.
Kaya umentra ang Roman soldiers. Roman law. Ananaig ang Roman law. And it is the will of God na sila'y makontrol ng mga Romano. The very reason na ang kamatayan ni Jesus ay hindi sa pato, hindi sa saksak, hindi sa pugot ulo, hindi sa bitay, kundi sa krus sa Kalbaryo. Ang Panginoon Diyos ang may control ng lahat. Kaya nang dinala siya kay Pilato, wala naman talaga siyang kasalanan. Pero ang dapat kalooban talaga ng Panginoon ay unti-unting kamatayan. Ayaw niya kasi kapag binato, kapag kayo sinaktan kaagad, hindi niyo mararamdaman agad yan. Pag kayo sinapo at ikamamatay, hindi niyo mararamdaman yan. Kung kayo nasagasaan at nadurog ang inyong katawan at ang ulo niyo, hindi niyo mararamdaman yan. Nung ako'y nabalian ng buto, hindi ko naramdaman na nabalian na pala ako ng buto. Yung biglang saksak, barel, yung mga binabaril, hindi agad nila nararamdaman yan. Basta nangihina na lang sila, naubusan ng dugo. Ang gusto ng Diyos, si Jesus matikman ang sakit ng kamatayan. Sa bato kasi, mamatay agad siya. Pugot ulo, mamamatay agad siya. Ibitay man siya, it's just a matter of minutes. Pero ang kalooban ng Diyos, si Jesus matikman ang sakit ng kamatayan dapat sa krus. Alam niyo ba, ang kamatayan sa krus, may reason din yan sa mga Roman Empire. Bakit ang mga Romano pinapatay ang kriminal ng unti-unti? Dalawang reason. Una, para matikman niya ang krimen na kanyang ginawa. Hindi pinapatay yan, pinadudugo, pinahihiya, dinidrain sa sakit hanggang mamatay. Yung ba kung unting kamatayan, doon mo mararamdaman na nawawalan ka na ng hininga, ang sakit doon. Doon mo mararamdaman na lahat ng sugat, unti-unting humahapdi. Humahapdi yan. At sa kahiyan, nakubutubad yan. Hindi naman yan may brief pa yan. Wala, talagang kubutubad yan. Sa ibang pelikula, kubutubad sila. Totoo yun. At nilalagay dito ang kanilang kasalanan. Kasi nga, the very purpose na ang patayin sa krus ay matikman ng kriminal ang kanyang ang kanyang kasalanan. At yun ang kalooban ng Diyos, matikman ni Jesus ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya, hindi siya dapat mamatay sa saksak, sa bato, sa bitay, kundi tanging sa krus lamang. At pangalawa rin na dahilan kung bakit binibitay ang pinapako sa krus para lahat ng tao matakot sa kasalanan. Yan ang sasapitin mo, nakalagay sa ulo kasi yan. Kung ikaw ay estafador, kung ikaw ay rebelde, kung ikaw ay rapist, nakalagay dyan. Kaya nga si Jesus, ang nakalagay doon, walang nakuhang kasalanan. Alam niyo, nilagay sa ulo niya, hari ng mga Hudyo. You see, even the history is controlled by God. Christianity is not a legend. It is a history. Christianity is logical. Hindi ito gawa ng tao. Kasama ang kasaysayan. Hindi ito imbento ng manunulat. Marami ang nagpatotoo. Kaya nung inamin niya na siya ay Diyos din. Uupo sa kanang trono ng Diyos, yun ang naging mitya ng kanyang kamatayan. At para mamatay siya ng may sakit na matikman niya, kailangan hindi sa kamay ng mga Hudyo, kundi sa kamay ng mga Romano. Tanging Romano lamang ang nakaisip ng uri ng ganitong kamatayan. Tanging Romano lamang. You see, even history is controlled by God. At tiniming niya na sila ay sakop ng mga Romano. Para si Jesus, gaano ba kasakit ang mamatay sa kasalanan? Gaano ba kasakit ang mamatay ng mala-impyerno? Ang mamatay sa krus. At nung siya'y namatay sa krus, kahuli-hulihan niyang hininga. Sabi niya, Panginoon, ang aking espiritu ay hinahabilin ko sa inyo. At muli siyang nabuhay.
At ito na ang fulfillment. First Peter, sabi niya, huwag kayong mag-alala because Jesus Christ conquered all. Ibinalik na sa Kanya ang kapangyarihan sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. At siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos. Huwag kayong matakot sa problema. Huwag kayong matakot sa mga persecution. Kasi ang lahat ng ito ay pinakokontrola ng Diyos kay Jesus. So, He has control of all things. Ano yung mga nakokontrol ngayon ng Panginoong Jesus sa buhay natin? And being He is, Panginoon natin siya. At siya ay may concern sa atin. Bakit? Ba't siya may concern sa atin? Hindi lang siya tayo nilikha. Siya'y namatay para sa atin. Matatandaan niya kung paano tayo niligtas sa magitan ng sakit na natikman niya. Kaya ang mga nanay, mas mahal ang anak kaysa sa tatay. Kasi ang nanay, natikman nilang iluwal ang kanilang anak. Ang mga tatay, okay lang, no? Provider lang pagkain. Pero ang mas malapit talaga sa anak, nanay. Bakit? Natikman nila ang pagluwal ng anak nila. Dumaan sa kanila. Iniri nila. Kaya mas malapit ang magulang sa anak. Ang tatay medyo makakalimutan pa nila ang anak, except na ang talagang tatay ay makaanak. Pero ang nanay, sinabi rin sa Bible, makalimutan ang lahat, pero ang nanay hindi niya makakalimutan ang sanggol na niluwal niya. The same way, hindi kayo makakalimutan ni Jesus. Si Jesus namatay para sa inyo. Bawat saglit ng inyong hinanakit, natitikman niya rin. Bawat iyak niya, natitikman niya kasi natikman niya ang sakit na kayo'y iligtas. Ibalik sa kanyang puder sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya, sabi ni Peter, huwag kayong mag-alala, alam ni Jesus yan. Si Jesus ay namatay para sa inyo. At ngayon siya'y nakaupo sa kanang trono ng Diyos. And He has in control of all things. Your eternity, your present, and your past. Yung ano nyo, mga mangyayari sa mga panahon na yon. Unang-una yung eternity. No? Dito pumapasok na talaga na once they save kayo ng Panginoon, save talaga kayo. Unless na kayo ang aatras. Unless na kayo ang aayaw. Pero as long as na kayo ay nananalig sa Panginoon, hindi ang kamatayan, hindi ang anghel, hindi ang demonyo, hindi ang mga bagay-bagay, sinabi ni Pablo, ang lahat ng yan ay walang makapag-aalis ng pag-ibig sa inyo ng Diyos. Wala. Isa lang makapag-aalis kung kayo ay lalayo sa Diyos. Kasi, ang pinaka-atin lang talaga na hindi niya pwedeng galawin, yung inyong kalooban. Yung inyong will. Kaya nga, you have to submit your will to God. Ang Diyos ay malalahanin. Basta submit nyo lang ang inyong will sa Panginoon. So, your eternity, bago nyo pa ma-realize na may impyerno, alam na ng Diyos na may impyerno, bago nyo pa man matikman ang sakit na mausunog sa impyerno, alam na ng Diyos ang sakit at natikman na ni Jesus. Bago nyo pa man ma-realize na mga tao ay sinusunog sa impyerno, inililigtas na kayo ng Panginoon. Ayaw niya kayong mapahamak. The eternity is held by God. Kaya yun ang pinrioritize niya sa buhay natin. Yung wala tayong kaalam-alam, mapupunta pala kayo sa impyerno. Kahit di nyo aware sa mga bagay na yan. Kaya may mga taong ayaw maniwala sa Diyos kasi hindi sila aware na ang kaluluwa nila mapupunta sa impyerno. Ang alam na lang nila, ma-annihilate yan, mawawala yan. But there is hell. May impyerno talaga. Even Jesus Christ described it. Ang apoy doon di nawawala. Ang uod na sumisira sa inyo ng kaluluwa ay hindi namamatay. Ang lahat ng mga ito'y dinescribe ni Jesus Christ na mangangalit ang inyong mga ipin. Kung hindi ito'y totoo, hindi di-describe ni Jesus Christ yan. But it is true. Pero bago pa man matikman natin yan, bago pa man tayo ma-realize na may totoo yan, si Jesus ay namatay na para sa atin. Kasi nakikita niya na yan. Alam ng Diyos ang mas mabuti sa atin.
He has already prepared an eternity for us. This life is just a temporary. Hindi ito talaga ang buhay natin. There is a real life for eternity with God. At yan ang gusto niya. At talagang pinaka-plano niya. Before we are created, let us make man in our own image. The reason of that, yung tatagang yun, gusto ko magkaroon ng relasyon sa tao. At ayaw niyang masira ang relasyon na yun. At yun ay iniligtas yung relasyon na yan ni Jesucristo. Huwag niyong hayaan ang inyong relasyon sa Diyos ay masira, humina, maputol. Huwag. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus. Ibalik ang relasyon sa inyo ng Panginoon. And God is already preparing you your eternity. Nawa yung kamatayan, yung sakit, matakot kayo magpakumbaba sa Diyos. Yan ay kapangyarihan din ng Diyos. Bakit may kamatayan? Para maunawaan mo na hindi mo hawak ang iyong buhay. Bakit may sakit? Para maunawaan mo na ikaw ay mahina. Yan ay mga paraan ng Panginoon upang magpakumbaba tayo. Mag-submit tayo sa Panginoon. At siya ang bahala sa ating araw-araw na buhay. He also is also in control of our present situation. Kaya hindi nyo may pagmamalaki ang inyong lakas, ang inyong sarili, ang inyong kagandahan, ang inyong estado ngayon. Anytime, yan ay pwedeng mawala, masira. Those are the power of God. He has the power to give. He has the power to get it back. He is in control. And of your past, anuman ang inyong naging nakaraan, kontrolado niya rin yan. Dahil yung mga nakaraan natin, kinakalimutan niya na at binabago ng magandang buhay. Yung mga pangit natin nakaraan, kinakalimutan na ng Diyos yan. He is in control. Because of the death of Jesus Christ, kahit ano pa mga pangit na ginawa natin, napapaganda niya. Yung sinasabi nating blessing in disguise. He is in control. And because He is now seated on the right hand of God, alam niyo ba, binigay na ng Panginoon Diyos sa Kanya ang pag-aari. Bago siya umakyat sa langit, ipinagalob na sa akin ang kapangyarihan sa langit sa lupa. Humayo kayo. Meaning, ang lahat ng kakailanganin natin ay kaya niyang ibigay. Lahat yan. So, first, He owns all things, your very soul and your very spirit. Pag-aari niya na talaga. Tinubos kayo. 2 beses kayo inari ng Diyos. Paglikha sa inyo at ang pagtubos sa inyo. Kaya double ownership talaga siya sa atin. Kaya narapat lang na ibigay natin muli sa Kanya ang ating kaluluwa. Ipagtiwala natin sa Panginoon ang ating buhay. Walang dahilan para angkinin nyo ang inyong buhay. Walang dahilan para sabihin nyo, inyo ang lahat ng desisyon. Kayo ang kapitan ng inyong buhay. Mali po yun. Okay, maniwala sa poetry na yon. Mali yun. Hindi totoo yun. Na kayo ang you have your way. Mali po yun. Hindi nyo pag-aari ang inyong pamamaraan. Ano man pamamaraan nyo, ang Diyos pa rin ang masusunod. Hindi nyo pag-aari ang inyong buhay, ang kaluluwa, ang mga circumstances. Hindi nyo pag-aari yan. Pag-aari ng Diyos yan. Isabit po natin ang ating kalooban sa Panginoon. At siya ang manguna sa atin. And your desires. Kaya nga lagi kong sinasabi, alam niyo, pinakamagandang pangarap, ang mangarap para sa Diyos. Huwag kayo mangarap para sa inyong sarili. Kasi hindi lahat ibibigay ng mga bagay-bagay yan. Hindi lahat ibibigay ng daigdig yan. Hindi lahat ibibigay ng Diyos yan. Kasi meron para sa inyo. Pag-aari kayo ng Diyos. At alam ng Diyos ang para sa inyo sa lahat ng bagay. You better submit to God. And your needs, praise God.
Lahat ng ating pangailangan, kahit meron na kayo, sabihin nyo, hindi talaga nyo kontrolado yan. Pero nyo sa bangko, hindi nyo kontrolado yan. Maring mawala yan. Malugi kayo. Yung inyong kalusugan, yung inyong katawan, hindi aga-arin yan. Hindi nyo kontrolado yan. Anytime may mangyayari sa inyo. Lahat ng inyo ngayong tinatamasa, lahat ng inyong binigay sa inyo o pag-aari nyo, hindi talaga inyo yan. Maganda i-dedicate yan sa Panginoon. Kaya nga, we have the prayer, we have the dedication, we have submission. Kasi ang lahat ng bagay ay sa Diyos at para sa Diyos. Mga kapatid, siya ang sumasalahat sa buhay natin. Ang tanging inyo lang, ang tanging inyo lang ay ang inyong desisyon. Nawa ang desisyon nyo, ipagkaloob nyo na rin sa Panginoon. Sino ang magbibigay ng kanyang desisyon na ako ay sa Panginoon? Ipinagkakaloob ko sa Panginoon lahat ng aking buhay, aking kaluluwa, aking pag-aari. Sige, yung desisyon na yan ang hinihintay ng Panginoon. You decide now. Are you willing to give all your decision to God? Magsitayo. The time na ibigay nyo ang desisyon nyo sa Panginoon, remember, do not be afraid. Jesus is at the right hand of God. He controls your thought. He controls everything. Kinokontrol niya ang iyong kinabukasan, ang iyong kasalukuyan, at ang iyong eternity, maging ang iyong mga nakaraan. Remember, hindi mo pag-aari ang lahat ng bagay. Maging ang hininga mo, hindi mo pag-aari. Magpakumpakat. I-acknowledge natin na Kanya to, ibalik natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. And by giving back all what we have is an act of worship. Panginoon, salamat. Lord, binabalik namin sa inyo ang lahat ng to. Oras namin, buhay namin, kaluluwa namin, kalusugan namin, pag-aari namin. Lord, pinakokontrol namin sa inyong mga kamay. Kayo na nakaupo sa kanang trono ng Diyos, ikaw ang nakakaalam kung anong pinakamabuti sa amin. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, kung anong mangyayari sa amin na mas maganda para sa amin. Sa lahat ng gustong ipagkaloob, ibalik sa Panginoon ang kanyang buhay, pakitaas ang kamay. This time, you can conquer also like Jesus Christ. Lahat ay maharap nyo na. Lahat ay kaya nyo. Because by this time, you are submitting your life to God. God is ahead of you. At Diyos lang gumagawa sa buhay mo. And Jesus Christ has the power to control everything. He owns everything. At ang Diyos ay mag-iisip lamang ng pinakamaganda para sa inyo. Dahil siya ay mabuti. Panginoon, salamat, Panginoon, sa lahat ng to, Panginoon, na inaalay, binabalik sa inyo ang buhay, ang kaluluwa, ang pag-aari, Panginoon, ang kanilang panahon. Dahil kayo talaga ang may pag-aari niyan. Kayo may likha, at kayo rin ang tumubos sa lahat ng bagay na to para sa amin. Kung kami nagkakasala, patawad, Panginoon. Kung kami nagkukulang, patawad, Panginoon. Kayo rin may kontrol ng aming nakaraan, kaya kami tumitiwala dyan. Ang lahat ng to ay nalilinis. Ang lahat ng to, anumang uri ng kadumihan, ay nalilinis at napapaputi. Anumang uri, Lord God, na nagagawa namin ay inyong pinatatawad dahil si Kristo
ay namatay sa krus para sa aming kapatawaran. Kaya naman narito kami, O Diyos, inaalay namin ang lahat. At kayo, Lord God, na makapangyarihan, ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos, ang gagabay sa bawat isa, magkakaloob sa bawat isa. Hindi niyo sila pagkukulangin, Panginoon. Papalitan niyo ito ng pag-ibig, pag-asa, pananampalataya, at pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.